alam ko na talaga na dapat nanahimik na lang yung mga anak niya dito sa Pilipinas. Na kung totoo man talaga na alam nila na walang kasalanan ang tatay nila at hindi ito deserve ng tatay nila, edi sana nanahimik na lang sila. Pero hindi. Ang ginawa ng abogada na one take lang daw sana, siya lang naman talaga yung naging rason kung bakit hindi makalabas on interim release ang tatay niya. Kasi siya po ang named reason. One of the named reasons bakit hindi talaga binigyan ng interim release si PRRD. Kaya natatawa ako na mag-a-appeal na sana bago kayo mag-appeal, ayusin nyo po muna at pagsalitaan nyo at pagsabihan nyo yung kapatid ninyo na yan naman talaga ang rason. Hindi kailangan bayaran ni PBBM yung ICCB dahil libre ang pinagagagawa nyong kagaguhan. Libreng-libre ho ang pinagagagawa nyong bring him home rally na wala talagang natutulungan, nadidiin pa siya sa loob. Diba? Saan ka makahanap na may kaso na papayag ang mga judge na iinsultuhin sila? Sige nga, and you expect na mag-a-adjust ang mga taga-ICC para sa inyo. For you. Napaka self-entitled, allergic to accountability pieces. Nakakagalit. Hindi deserve ni PRRD na ganyan ang nangyayari. Kasi hindi kagagawa ni Marcos yan. Kagagawan nyo yan. Bayaran my ass. Why would he waste money paying the ICC when you are doing stupid for free? Mga my love. Diba? Imbes to zip your mouth and understand due process. Diba? You got, diba? Pinagastusan pa kayo ni Amy ng napakamahal na lawyer. Diba? May legal team kayo na amazing. Walang magagawa ang legal team nyo na amazing na napakamahal kasi hindi naman yan libre kung libre naman ang katangahang pinagagawa para hindi talaga mabigyan ng interim release si PRRD dahil gamit na gamit nyo siya na nasa loob lang siya. Diba? Kaya mas dumoble yung galit ko nung nabasa ko na yung 23 pages eh. Kaya ayoko na sanang gawin to pero request. Diba? Nakakagalit. Nakakagalit dahil hindi kailangang pumunta sa dahig, makikipagbardagulan para sa humba at ipapahiya ang sarili kong bansa para sabihing mahal ko si PRRD. Dahil kung mahal nyo siya, gagawin nyo lahat para hindi siya mas maipit sa dahig, mga be. Diba? Gagawin nyo lahat na susundin at rerespetuin ang korte. Palibhasa kasi, sanay na sanay kasi kayo, di ba? Na self-entitled kayo. Main character energy kayo. Eh, ang main character lang naman, si PRRD lang. Hindi kayo. Tapos ngayon, magagalit sa akin. Oo, si PBBM naman nabayad. Buang ka. Libre, day. Libre. Kayo ang gumastos, yung mga bring him home nyo. Di ba? Sino ba gumastos ng mga bring him home? Di ba kayo lang din? Ay, hindi libre yan. Oo, hindi binayaran yung mga pumupunta. Pero kayo ang dumiin sa kanya. Kayo. Kasi dapat, kung hindi ka naman legal team, hindi ka naman abogado ni PRRD, manahimik ka, behave, sit at home. Ikaw ang stay at home. Pero hindi. Dahil sinusuportahan nyo at sinasamba nyo yung mga anak niya, na ginagawa lang naman siyang political leverage. Do not do that to my father. Si mong mata, kayo ang may gawa. Kayo ang may gawa. Kaya nga, mahal na mahal siya, kaya sinusunod ang kagustuhan nyo. Kasi kain na kain ng tae with extra rice yung mga DDS dahil mahal na mahal nila si PRRD. Buti na lang ako, nagising ako nung 2022 nung nakilala ko kayo. At doon ko sinabi sa sarili ko, I'd rather not. Kasi ayoko na minamanipulate ako na aamoy ko ng maayos. Eh kayo, sambang-samba sa mali naman. Sambang-samba sa pinagagagawa na hindi naman tama at hindi nakakatulong. Kahit sino pong tanungin yung abogado, ha? Nasabihin sa inyo na pag may kaso ka, kahit normal ka
tao, shut up ka sa kaso mo, be. Huwag maraming arte. Dahil ang desisyon sa kaso mo, andun yan sa korte gagawin. Ha? Hindi yan sa public opinion. Okay? Dahil hindi kasali ang public dyan. Isa pa, iniinsulto nyo si Cristina Conti, hindi ho ba? Pero si Cristina Conti, prinangka kayo. Pati ako, prinangka ko kayo. O, anong ginawa nyo sa akin? Di ba insulto nyo ako? Day, ako lang ang nagsabi ng totoo sa inyo, Day. Na yung katangahan ninyo, wala talaga kayong na-achieve. Ano lang kayo, nagbakasyon lang kayo sa The Hague. Yun lang naman talaga yung totoo. Nakapagbakasyon kayo, di ba, on either the Philippines expense or on the expense of people that believes what you are doing is helping when it's not. Kaya yung galit ko, ganito. Kasi buwan kong kinimkim yung galit ko na to eh. Yung blame na blame kayo, oh, weak leader si PBBM. No, he's not, baby girl. Paano naman siya magiging weak? He is silent. Weakness and silence are two different things because apparently when you have a case, silence is a superpower. Silence is a mode to show people you are smart if you are silent. Because in this case, in the denial of the interim release and in the subsequent filing of your appeal, your mouth is what got you in the hole in the first place. That mouth that refuses to shut up. Ginamitan naman daw ng utak yan. Kasi di ba, almighty, all smart, all amazing, all wonderful, and there you are, all for nothing because he was not granted an interim release because of all of you. Ain't that funny, ain't that nice, and ain't that convenient. That's why you want him stuck in there, because you will use him to your benefit, not his. That's why I'm pissed off, because he deserves to be home. But no, you're the very reasons he's stuck in there. At hindi ko talaga kayahin na maging nice and wonderful and great. 'Di ba? Kasi bilib na bilib pa kayo na kakayanin ni PBBM na may gawin. Wala, be. Kayo yan, libre. So in my opinion mga kababayan, yung pong galit ni John Magno ay directed po para kay Sara Duterte, kay Pulong Duterte at sa mga DDS po. Dahil after pong ma-reject yung interim release ni Duterte, kung ano-ano pong statement ang nilabas nila, at in my opinion, nagpapabiktim po sila ngayon. But in reality, sila po talaga yung may kasalanan kung bakit na reject ang interim release ni Duterte. Hindi po nila matanggap na sila po yung may kasalanan. At kung sino-sino na naman ang sinisisi nila, si PBBM, ang mga kakamping, ang mga loyalists, ang ICC, at meron pa silang conspiracy theory na nakikialam daw po ang CIA ng Amerika. So talagang matatawa na lang, no? So, hindi masisi ng mga Duterte ang mga sarili nila, si Sara Duterte at ang mga magkakapatid na Duterte. Dahil sila mismo yung mga nagsasalita sa media na naging reason kung bakit na-decline or na-reject ang interim release ni Duterte. Hindi kasi sila nakikinig sa abogado ni Duterte at kay Duterte mismo. Sinabi na ni Duterte, magsiuwi na kayo, huwag kayong makialam sa legal aspects ng kanyang kaso, magsiuwi na kayo, magpahinga na kayo, bumalik na kayo sa sarili-sarili niyong buhay. Hindi sila nakinig. Nagpumilit silang magstay doon sa harap ng The Hague. Nag-aaway-away pa sila. And then, sila pa mismo ang nag-i-interview sa isa't isa. Kada lalabas ang mga magkakapatid na Duterte sa ICC, ini-interview ng mga vloggers na DDS, ayun tuloy, nakakapagsalita ng mga bagay-bagay na maaring magamit ng ICC laban kay Duterte. At yan po ang hindi nila matanggap. Hindi nila matanggap ang katotohanan na sila ang nagpahamak kay Duterte. Kaya po galit na galit si John Magno. Babasahin ko lamang po ang naging statement ni Pulong Duterte. Huwag na natin pag-usapan yung naging statement ni Sara Duterte, for sure. Pabiktim na naman yon at maninisi na naman. Babasahin ko po itong naging pahayag ni Pulong Duterte, mga kababayan. Sabi niya dito, the decision is a gross and disgraceful
miscarriage of justice. It is not law. It is a political theater. My father, an 80-year-old man who is no longer in power, has been, in fact, a subject of political persecution in his own country since he stepped down. He is definitely not a flight risk. He does not need it. He is much loved in his own country that he would have wanted nothing more but to stay there for as long as his creator permit him. To all kidnappers, ayun na naman, gumamit na naman ng term. Ito yung sinasabi ng ICC, pinagbibintangan nyo silang kidnapper. Sabi ni Polong, to all kidnappers of my father, I will make sure that you will pay. May pagbabanta for this crime. Ang tingin ni Polong Duterte sa due process ng ICC ay krimen at kidnapper ang mga ICC that you have committed, sabi ni Polong. So ulitin ko, to all kidnappers of my father, I will make sure that you will pay for this crime that you have committed. Ayan. Yan po ay titignan at maririnig at makikita ng ICC. No? May threat yan. In my opinion, may tema po ng pagbabanta. To the CIA, yan, nadami pa ang CIA. To the CIA who connive in this criminal act, my father's kidnapping will not silence him. As a matter of fact, you might just have helped in making him a martyr. My goodness, ayan. Martyr po ang tingin ni Polong Duterte at ng mga DDS kay Duterte. The anger of his people on his baseless imprisonment. Talaga, baseless ang tingin nila sa mga kasong isinampa ng mga inosenteng na biktima ng EJK. The anger of his people on his baseless imprisonment might just worsen just as their love for him will grow bigger. Will appeal. Mag-aapila daw sila. Ito yung kinagagalit ni John Magno. Mag-aapila sila in what ground? Ano yung bago nilang argument? Mababago ba nila yung katotohanan na si Sara Duterte ay nagsabi ng kung ano-ano, kidnapping, kidnapper, jailbreak? Hindi yan mababago, hindi yan mabubura. Kahit mag-appeal kayo, wala yan. Sabi pa ni Polong, so moving on, sabi niya, will appeal, will fight this by the book. And by the grace of the Almighty, my father will go home to his beloved Philippines. To the Filipino people, maraming salamat sa suportang walang sawang dumating. Ayun mga kababayan, una, liunawin natin, hindi po lahat ng Pilipino ay sumusuporta kay Duterte, sa mga Duterte. Maling-mali kasi At saka yung tingin nila talaga kay Duterte, martir at sa tingin ko, magiging hero pa sa kanila ito, no? Paano naman yung mga biktima, mga inosente? Ano yun sila, ang mga kontrabida? Sila yung mga masasamang tao? Hindi nyo ginagalang ang due process, kagaya ng hindi nyo paggalang sa due process nung kasagsagan ng WOD ni Duterte na sandamakmak ang EJK. Binibigyan nga ng due process si Duterte ngayon eh. Ngayon, binabanggit niya na yung edad, 80 years old. Paano naman yung matatandang nakakulong sa kulungan dito sa Pilipinas? Yung sinasabing nagnakaw daw ng mangga, pero matanda na, kinulong. Yung nagnakaw ng barbecue para may pangkain. Yung kanyang mga apo o anak, kinulong. Marami rin matatanda dito sa Pilipinas na hindi naman na binibigyan ng special treatment. Mas maayos pa nga ang kulungan ni Duterte sa dahig. Grabe naman kayong magpabiktim. Unang-unang kasalanan nyo magkakapatid, especially ni Sara, kung bakit na-decline or na-reject ang interim release. Tapos ngayon, parang pabiktim na kayo. At kung sino-sino sinisisi nyo. Tapos dinamay nyo pa ang CIA. Anong kinalaman ng CIA dito? Hindi naman CIA ang nag-utos kay Sara Duterte na sabihin mo ang mga bagay-bagay na ito para ma-decline or ma-reject ang interim release ng tatay mo. Si Sara Duterte ay gumawa nun, kusang loob niya yun. Yan kasi, abogada siya, officer of the court, pero wala siyang respeto sa korte. At hindi niya alam ang mga dapat na hindi ginagawa at sinasabi sa media or sa publiko. Hindi niya alam yon. Bilang abogada, in my opinion, hindi siya matalino. Ang dami niyang kinuda talaga na nagpahamak sa tatay niya. And itong mga vloggers nyo, yung mga DDS vloggers, yung mga nakatambay sa harap ng Hague, sila rin mismo ang nag-trigger or nag-ambag na ikapapahamak ni Duterte kung bakit hindi na-approve ang interim release. Sila itong tanong ng tanong na mga maaring masagot na incriminating or ikapapahamak ni Duterte. Yung tinatanong yung tungkol sa health, yung tinatanong yung kalagayan, yung napag-usapan. Ayan, nasagot tuloy sila ni Sara Duterte at ng iba pang Duterte na
nakita at narinig ng ICC at nagamit ng ICC laban sa inyo. So, sinong may kasalanan dito? Unang-una kayo ang may kasalanan kung bakit nakakulong si Duterte kasi kayo ang nag-tolerate at sumuporta sa WOD na sandamakmakang EJK. Tapos ngayon, puro kayo pa-victim, kayo pa rin naman ang nagpapahama kay Duterte. Yan ang hindi nyo nare-realize. Kaya ito, na talagang solid Duterte supporter dati, tumiwalag na at galit na sa mga paandar nyo. Ayan, hindi pa rin kayo tumitigil. Si Pulong hindi pa rin tumitigil ang katatawag ng kidnapper. At ang tingin niya sa pagkaka-aresto kay Duterte ay isang krimen. Ano sa palagay niyong iisipin ng ICC niyan? So, good luck na lamang sa inyo. No? Good luck sa inyo. Hindi kayo ang biktima dito. Sa totoo lang, ang mga biktima dito ay yung mga inosenteng nadamay sa WED EJK ni Duterte. Aminado naman si Duterte na ang kasalanan niya ay EJK. Bakit yung mismong may kasalanan umaamin? Bakit kayo? Pilit niyo siyang nililinis. Pilit niyo siyang pinagtatanggol. In my opinion, wala na kayong magagawa dito. Kayo ang may kasalanan kung bakit nangyari ang mga ito. Sinasabi niyo, nag-step down si Duterte, pero nag-step down nga siya. Tumahimik ba siya? Nagbigay ba siya ng respeto sa bagong Pangulo? Kami ang makakamping. Kami yung natalo. Kami yung rumerespeto sa pagkapangulo ni PBBM at handang mag-intay ng 2028. Pero kayo yung kakampi. Si Duterte, yung anak niya, alam naman niya nakaalyado ni PBBM, pero si Duterte, after bumaba sa pagkapangulo, hindi naman tumigil sa pagbanat kay PBBM. Binastos pa at kung ano-anong paratang ang sinabi. Ginawa ba yan ni Gloria Macapagal Arroyo kay Duterte? Ginawa ba yan ni Erap kay Duterte? Ginawa ba yan ni Pinoy kay Duterte? Hindi. Pero anong ginawa ni Duterte kay PBBM? Wala siyang respeto sa bagong Pangulo. In my opinion, pakiramdam niya siya pa rin ang Pangulo at siya pa rin ang makapangyarihan. Na siya lang ang matalino, siya lang ang magaling. Hindi niya hinayaan ang mama, si PBBM, na dumiskarte ng sarili niya. Wala Inaway niyo So, ano sa palagay niyo mangyayari? Alam, protektahan pa rin niya kayo. Ginagagon niyo na siya, binabastos niyo na siya, binabalahuran niyo na siya ng mga supporter niyo, mga DDS. Tapos ngayon, pabiktim kayo at naninisi kayo. Wala kayong ibang dapat sisihin kundi ang mga sarili niyo. Yun lang, mga kababayan. Salamat po sa panonood.